sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, minabuti ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama nina Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hentil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi, kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga diyos-diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid, layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Pinayaon ang mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa liham, ang mga tao'y nagalak dahil sa kanilang narinig. Ang salita ng Diyos. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Nahahanda ako, O Diyos, ako ngayon ay handa na. Purihin ka at awitan ng awiting masisigla. Gumising ka, katawan ko, gumising ka, kaluluwa. Gumising ka, tugtugin mo, yaong lumang lira't alpa. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Poon ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Ihayag mo sa itaas ang taglay mong kabantugat. Dito naman sa daigdig ay ang iyong kaningningan. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo." Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay Biyernes. Narito tayo sa ating makabuluhang programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. At ngayon ay nakapaloob pa rin po tayo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating mga pagbasa ngayon ay nananawagan sa atin ng pagtutuwid tungkol sa mga mahalagang salita at konsepto na nag-uugnay sa atin sa Diyos bilang mga Kristiyano. Nais kong bigyan ng pansin ang dalawang salita na ngayon ay nasa ating ebanghelyo. Palagay ko ang mga salita na ito ay inabuso na natin na masyado.
na binigyan ito ng iba't ibang mga interpretasyon, iba't ibang kahulugan. Ang dalawang salita na ito ay pag-ibig at pagkakaibigan. Lalo pa yung una, no, love. Napakaraming sinulat, naging tula, kanta, mga nobela. Isinapelikula pa ito, no? Maraming mga pelikula na itong tema. Pati sa nakarang eleksyon, no, ito rin minsan yung mga campaign ad ng mga nais na tumakbo o mahalal tungkol sa pag-ibig. No? Nakalulungkot nga lamang at para na itong pangkaraniwan, no, na trivialize ito at para bagang very cheap na yung salita na ito. Hindi na natin nakikita sa malalim niyang kahulugan. Nung nakaraan lang nga magtataka ka, no? Meron akong kaibigan naman, no, na tumatakbo rin bilang kandidato. Lahat dun madaanan niya, sinasabi niya, love you, love you. Para bagang wala nang kahalagan. Hindi naman niya kilala, pero sinasabi niya doon sa mga tao, love you, no? At meron pa ngang mga campaign ads na sinasabi, kaibigan daw ng masa. Pero kung titignan natin, ang ugat ng salitang ito, yung kanyang pinanggagalingan, ito'y nagmumula sa Diyos. Kung tutusin, ito'y kalikasan ng Diyos, pag-ibig. Na ang pag-ibig ay may malalim na kahulugan. Ito'y isang malalim na ugnayan, hindi makasarili, paglabas sa sarili upang tumawid sa kapwa, sa iba. Pwede nating masabi na ito'y konkretong pagkilos ng isang umiibig patungo sa kanyang iniibig na nagbubunga siyempre ng kabutihan, lalo na doon sa tao na pinagbabalingan nito. Para kay Jesus, walang pag-ibig, sabi niya, walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Ano man, iba pang kahulugan na kontra dito, katulad na kung ito ay may hangarin na umangkin lamang, kontrolin o mapamilit, ay hindi totoong pag-ibig. Sa bagong utos na dineklara ni Jesus sa ating ebanghelyo, sabi niya, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Tinutukoy ni Jesus na ang pag-ibig na ito, kung titignan natin sa salitang Grego ay agape, ito ay self-giving, no? Sinasample niya ang kanyang sarili na nag-alay mismo ng sariling buhay para sa iba. Siya itong kordero na alay para sa pagpapatawad ng ating kasalanan. Kung nais mong makita kung anong larawan ng pag-ibig, tignan natin si Jesus na nakapako sa krus. Eksakto yun ang pag-ibig o pagsasalarawan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ngayon ang basehan ng totoong pag-ibig ay palagay ko'y ugnayan na nagsisimula sa relasyon ng pagkakaibigan. Very interesting kasi yung root word ng pagkakaibigan o yung kaibigan, meron din ibig, di ba? Muli, ang pagkakaibigan ay inabuso na rin natin na palaging, kumbaga, naghahanap ng pakinabang sa iba. Kaibigan kita kasi may kailangan ako sa iyo. Sa halip na pagbibigay, ang totoong motibasyon ay kumukuha lamang. Kailangan siya'y makinabang. At kapag pabigat na ang kaibigan, walang pakinabang, ay goodbye na rin, no? Kaya naman nauso sa atin, di ba, yung salitang balimbing sa magkakaibigan, no? Merong iwanan at yung salita ding walang forever. Madali lang daw lapitan ang tao nito, pero mahirap naman hanapin at matagpuan. Ito ba talaga ang kaibigan? No? Kung titignan natin, hindi ito totoong kaibigan. Sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, kayo'y mga kaibigan ko. Alam nyo, ito'y malaking hakbang
pasulong para sa mas malalim na ugnayan. Bagamat tayo'y naglilingkod, lahat tayo bilang nilalang ng Diyos ay lingkod din. Pero tayo din ay patuloy na pinaglilingkuran ng Diyos na ngayon ay tinuturing tayong kaibigan. Iniibig tayo. Patuloy na pinatatawad sa kasalanan. At bukod pa dito, yun na nga, tinatawag tayong kaibigan. Dahil inilalahad niya sa atin ang lahat, pati yung mga sinasabi sa kanya ng Ama. Wala siyang tinatago, walang sikreto. Kaya naman, dahil ang lahat ay sinasabi niya sa atin, no? Patuloy lumalago o tumitibay ang ating pagtitiwala sa Diyos sa pagsunod sa ating Panginoon Jesucristo. Hindi lang tayo love, no? Kundi friends din tayo sa Diyos. Kaibigan tayo ng Diyos. Iba din ang dating, di ba? May bagong status tayo. Tayo'y kaibigan. Madami tayong nakitang mga personalidad, mga karakter sa banal na kasulatan, mga lingkod ng Diyos, dakilang propeta, mga hari at marami pang iba, pero tanging si Abraham lamang ang tinukoy na kaibigan ng Diyos. At ngayon, ang titulong ito ay para na sa mga disipulo, sa mga sumusunod kay Jesus sa kanyang utos. At extended pa ito para sa atin. Sabi ni Jesus ngayon sa Ebanghelyo, kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Ang utos ng ating Panginoon ay umibig tayo ng radikal, katulad ng kanyang pag-ibig sa atin. Ang sumunod sa kaibigan ngayon na umiibig sa iyo ay nagiging natural na dahil siya'y iyong kaibigan. Hindi mabigat dahil nagtitiwala ka na hindi hangad ng iyong kaibigan na paguring ka lamang o kaya humantong to sa kapahamakan para sa iyo, kundi ang hangad lamang naman talaga ng totoong kaibigan na umiibig ay para sa ikabubuti mo. Kaya napakahalaga nitong pagiging kaibigan natin kay Jesus na nagpapasunod sa atin sa kanyang utos na tayo din ay umibig. Marami pong salamat sa inyo at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami at tinuturing mo kami ngayon bilang iyong mga kaibigan. Nawa sa tulong ng Espiritu Santo ay turuan mo kami na ang pag-ibig na ito ay maging sentro ng aming buhay. Huwag mong pahintulutan na kami lumayo sa iyo at patuloy nawa kaming nakikinig at sumusunod sa iyong mga utos. Dingin mo ang aming mga panalangin at patuloy mo kaming palaguin sa iyong pag-ibig. Ang lahat na ito iniling namin sa ngalan ng iyong anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.